Magandang araw po hukom at sa inyong lahat, Your Honors. Ako po si Mauricio. Isa po akong lumpong magbabalot. Isa rin po ako sa masugid ninyong tagapakinig, kaya naisipan ko rin pong magpadala ng aking karanasan sa inyo. Isang malas na tao ang pagkakakilala sa akin ng aking mga kababaryo. Dahil pinaniniwalaan nilang palagi akong napapahamak. Hindi ko naman sila masisi dahil parang tama din naman. Hindi na lang ako kumikibo dahil ayaw ko ng gulo. Isa lang naman ang pinapangarap ko talaga at may kinalaman yon sa aking pamilya. Hukom, Your Honors, sana po hayaan niyo kong ibahagi rin ang aking karanasan sa inyong channel at naway kapulutan niyo po ito ng aral. O Lance, bakit hanggang ngayon nandito ka pa din sa daan? Gabing-gabi na. Kasama mo pa naman ang dalawang bata na yan. Naku, Manang Hilda, hindi naman po kami bata eh. Saka wala naman pong masama kung pumasyal kami sa labas. Saka nagbibenta po kami ng balot ha. Ilang taon ka na ulit nga, Totoy? 10 po. At hindi ka na bata sa edad na yan. Ay nako, kung hindi ko pa kayo kilala, ay makikita pa kitang may gatas pa sa labi. Grabe naman po kayo, Manang Hilda. Hindi na po ako bata, no? Ay nako, Ate Hilda, wag niyo na pong tuksohin yan. Hindi na naman po yan makakatulog dahil sa pang-aasar niyo. Ano ba? Magtatagal pa ba kayo rito? Kung uunahin yung kwentuhan, mauna na ako. Sandali lang po, Tiyo. Wala akong balak hintayin kayo. Hindi ho ba mas maganda kung sabay-sabay tayong uuwi? Oo nga po, magkakasama naman po tayo eh. Sino may sabing magkakasama tayo? Pero... Kung hindi pa kayo uuwi, mauna na ako. Sige na, mauna na kayo. Pasensya na kayo, ha? Kami nga po ang dapat na humingi ng pasensya eh. Huwag kayong mag-alala. Sanay na ako riyan. Ano ba? Ito na po. Sana nasa inuman pa sila tatay kasi ayoko pa siyang makita eh. Sana nga, para hindi na magkagulo kung sakali. Kasi nakakatakot siya kapag lasing. Nagwawala, di ba? Ay, ano bang pinagbubulungan nyo dyan ha? Bilisan nyo na at makapagpahinga na ako. Oho, Tiyo. Ate Audrey? Ay, nako! Ayan na ang mga malas. Magsipasok na kayo at baka mahawahan pa kayo ng kamalasang dala na mga yan. Nako! Hoy, sinong malas ha? Uy, Lance, wag mo nang patulan. Hindi mo ba narinig ate? Palagi na lang tayong tinatawag na malas ng babaeng Vilma na yun eh. Ay, nako. Hindi natin dapat pinapatulan ng mga taong ganyan. Bakit hindi? Gusto mo ba natawagin na malas habang buhay? Tama na nga yan. Kung gusto nyo ng gulo, huwag nyo na akong idamay ha? Hindi naman ho yung totoo, Tiyo eh. Alam nating hindi totoo. Kaya bakit ka magpapa-apekto, di ba? Sinabi ko na nga tama na eh. Hindi ba kayo titigil? Sorry ho, Tiyo. Bakit ba kayo magpapa-apekto sa sinasabi nila ha? Hindi naman ho kasi totoo yun eh. Kung hindi totoo, bakit galit na galit ka? Ha? Pero Tiyo, hayaan yung bastusin tayo ng ganun? At bakit? Sa tingin mo ba may magagawa tayo? Ay, Lance, tama naman si Tiyo Mauricio eh. Hayaan na lang natin at palagpasin na lang natin yun, pwede ba? Pati ba naman ikaw ate? Dahil hindi naman makakabuti sa atin kung magkakaroon pa tayo ng di pagkakaunawaan sa mga kababaryo natin. Tama na yung iniisip nilang malas tayo. Ayoko kaya ng gulo. Ate Audrey naman eh. Tama na nga itong usapin na to. Halika na, dali. Umuwi na tayo. Ay, mga kapitbahay, pumasok na kayo, bilis! Nariyan na ang mga salot. Wag nating lalapitan yan dahil mamalasin tayo. Kaya dapat lang talaga na iwasan yan. Yang mga yan, mga mala sila! Pabayaan na at huwag patulan. Kung hindi kayo mananahimik na dalawa, ay uuwi na ako mag-isa, ha? Hindi po. Susunod na po kami. Kung hindi ninyo gusto makarinig na kung ano-ano, mabuti pa, wag na kayong sumama sa akin bukas. Tiyo, hindi naman po pwede yun eh. At bakit hindi? Kasi nakakaawa naman po kayo mag-isa. Tapos palagi po nakasakay sa wheelchair. Oo nga po. Teka, sino bang may sabing kailangan ko ng awa nyo? Ho? Lumpo ako, oo. Pero hindi ako nagpapaawa, ha?
Wala naman po kaming sinabi na paawa kayo Kayo Hindi talaga? ko kailangan ng awa nyo. Tiyo, hindi naman ho yun yung ibig kong sabihin. Oo nga po. Hoy, Audrey, ayusin mo yung kapatid mo ha. Oho, Tiyo. Pasensya na po Uy, Lance, umayos ka na lang kasi. Pwede ba? Ate, totoo naman yung sinasabi ko Hindi niya yun kailangan pang malaman. Bakit hindi? Kasi sinabi ko. Ate, kahit kailan napakalabo mong kausap. Matuto ka kasing manahimik. Pwede ba? Tahimik naman ako Kahit na dinig ko ang bulungan ng mga pamangkin ko, ay hindi ko na sila sinaway. Tahimik kong hinawakan ang gulong ng aking wheelchair at tinahak ang daan pauwi sa bahay. Sanay na akong iniiwasan at tinutukso ng mga tao dahil malas ang tingin nila sa akin. Ramdam ko ang pagsunod sa akin ng mga pamangkin ko. Hukom, hindi ko gusto na kinaaawaan ako dahil hindi naman ako dapat kaawaan. Kahit lumpo ako at naka-wheelchair na, nagagawa ko namang maghanap buhay para buhayin ang aking sarili. Naglalako po ako ng balot. Pero hindi lang dahil sa kalagayan ko kaya kinahaawaan ako ng aking mga pamangkin. Namatay ang aking pamilya dahil nabiktima ng mga aswang. At di ko man lang sila na ipagtanggol. Pero gusto ko silang ipaghiganti. Maya-maya pa ay nakarating na ako sa tapat ng bahay. Sa tingin ko ay naroon na sa loob ang aking kapatid kasama ang asawa niya. Sila ang mga magulang ng dalawa kong pamangkin na sina Audrey at Lance. Nang makapasok kami, agad akong dumiretso sa kwarto sa kayang wheelchair. Dinig ko ang tawag sa akin ng kapatid ko pero di ko na yun pinansin. Nang akmang isasara ko ang pinto ng kwarto, ay nakita ko pa ang pagsunod sa akin ni Lance habang nakailang silip sa lagay ng kapatid niyang nagpaiwan doon kasama ng mga magulang nila. Oh Lance, bakit ka narito? Hindi ba dapat nandun ka kasama ng kapatid mo? Tiyo, pinasunod ho ako ni ate sa inyo Siya, matulog ka na riyan. Hintayin ko pa po si ate. Ano? Nagiinom pa ang mga magulang nyo, di ba? Sa palagay mo ba, babalik agad yon? Basta po, hintayin ko po siya. Bakit ba kasi di kayo lumalaban, ha? Bakit nyo hinahayaan na ganun ang trato sa inyo? Hindi naman sa may pakialam ako, ha? Ayaw ko lang ng gulo sa bahay. Sabi kasi ni ate, kahit daw gaano kasama sila nanay at tatay, sila pa rin ang magulang namin. Hindi na nakakagulat ang sagot mong yan. Kaya nga kayo inaabuso Tiyo? Ano? Hindi niyo po ba namimiss yung anak niyo na si Ate Elaine? At bakit naman siya napasok sa usapang ito, ha, Lance? Sabi kasi ni ate, ayaw niyo raw po na kinahaawaan kayo. Pero di ba tiyo, alam niyo naman po na ang ibig sabihin ng awa, meron din kayong parte sa puso ng mga tao na nasa paligid ninyo. Ay, nako. Kung ano-ano talagang pumapasok sa isip mo, hoy. Tiyo naman nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Pwes, itigil mo yung mga ganyan mo. Hindi nakakatawa bata, ha? Pero tiyo... Tay! Tama na Tay! Si ate! Bilisan mo. Labasin mo na. Teka sandali. Hintayin mo ako. Hindi po tiyo, dyan na lang po kayo. Ang sabi ko, hintayin mo ako, Lance. Tama na po. Ito lang po talaga ang pera na napagbentahan namin Ate! Diyan ka na lang, Lance. Huwag kang makisali. Pero ate! Isa! Totoo pong wala na. Nandiyan na po lahat. Hindi po sila bumibili sa amin. Inisip nilang malas kami. Tama na po, tay! Sabing pumasok ka na sa kwarto Lance. Hindi ba kayo nahihiya sa mga kapitbahay, ha? Kabing-gabi na tapos nambubulaho pa kayo. Ilang masasakit na salita ang ibinato sa akin ng kapatid ko. Kulang na lang ay isumpa niya ako na para bang ako ang pinakamalas na taong nakilala niya at idinadamay pa sa kamalasan ko ang mga anak niya. Kung hindi lang din naman ako nalumpo ay hindi ako magtatagal sa pesteng bahay na yon. Dahil din sa pangmamaliit nila sa akin, kaya mas tumindi ang pag-iwas na ginagawa ng mga tao sa akin. Mas pinatutunayan kasi nilang mag-asawa na malas nga ako, kahit hindi naman talaga totoo. Hindi ko lang pinapatulan dahil nga wala na akong ibang mapupuntahan. Nang matapos ang paninermo ng kapatid ko kay Audrey, ay sabay-sabay na kaming pumasok sa kwarto.
Dinig ko ang buntong hininga ni Audrey bago humiga sa isa pang kama na katabi ng sa akin. Bukod tanging si Lance lang ang natutulog sa sahig, kaya meron pa namang espasyo ang kwarto para makagalaw kami kahit papano. Kahit hindi ko siya tingnan, ay ramdam kong gising pa si Audrey nung mga oras na yon. Hoy Audrey, bakit hindi ka pa natutulog? Kapag nahuli kang gumising bukas hindi na kita isasama sa palengke. Tiyo Mauricio, hindi pa naman po ako inaantok eh. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Kapag may hindi magandang nadidinig ay dapat mo lang ipasok sa kaliwang tainga tapos ilabas mo naman sa kanan. Tiyo, alam ko naman pong bagay na yun. Makailang beses nyo na pong inulit sa akin yan, di ba? Kung ganon, matulog ka na. Tingnan mo ang kapatid mo, naghihilik na. Parang hindi naman po kayo nasanay sa isang yan. Kapag nakahiga na, diretso tulog na talaga. Ay, sige na, matulog ka na. Tiyo, Ay, ano yun? ano pong naramdaman nyo nang mamatay si Ate Elaine? At bakit mo ba ako tinatanong ng bagay na yan, ha? Madaya naman kayo, Tiyo eh. Ako ang una nagtanong, kaya dapat sagutin niyo ako. Sino bang may sabing sasagutin ko ang tanong mo, ha? Para nagtatanong lang naman eh. Sige na, sagutin niyo na ako. Natural, nasaktan ako. Lalo na di lang naman siya ang nawala sa akin nung gabing yun eh. Bukod sa kanya, namatay rin ang tia Lorna mo. Ay, ang mahal kong asawa. Dahil dun sa nangyari, na nga, nalumpo ako. Kamalasan nga naman, oh. Ay nako, Tiyo. Hindi po kayo malas, ha? Kung ganon, anong tawag mo ron? Pagsubok po. Wala pong taong pinanganak na malas. Ay, ang dami mong sinasabing bata ka. Sige na, matulog na ikaw. Tiyo. Ay, ano na naman? Kapag hindi ka nagising na maaga bukas, hindi talaga kita isasama sa palengke. Bibili pa naman tayo ng mga itlog ng balot. Para namang kayo nyo nang mag-isi. Ay, para sabihin ko sa'yo, Neng, bago pa kayo sumama sa akin, kaya ko naman ang sarili ko nang walang tulong ninyo, ha? Opo. Sige na nga. Di na po ako magsasalita. Matulog ka na riyan. Ilang minuto pa ang inilagi ko sa higaan bago tuluyang makatulog. Madaling araw nang magising ako. Normal na gising na yon para sa akin dahil nga ganoong oras ako naghahanda para pumunta ng bayan at magbenta ng balut. Umabot ng halos 10 minuto bago ako makasakay sa aking wheelchair at pagkatapos ay lumabas na ako sa kwarto. Dumiretso ako sa kusina at habang nagtitimpla ng kape ay lumabas ng papungas-pungas ang magkapatid. Tiyo, sinong tumulong sa inyo makaupo sa wheelchair? Sino ba may sabi sa inyong kailangan ko ng tulong, ha? Hindi naman ho yun ang ibig kong sabihin, Tiyo. Ay, ang aga-aga pinapainit mong ulo ko. Si Tiyo naman. Masyado pa maaga para magalit kayo, ha? At bakit? Kung hindi naman dahil dyan sa kapatid mo, ay di mag-iinit ang ulo ko, no? Napakatanga ng mga tanong na lumalabas sa bunganga. Kayo talaga. Tiyo, nag-aalala lang naman ako sa inyo, no? Lance, tama na yan. Tiyo, kumain na ho ba kayo? Sandali lang maghahanda po ako ng almusal. Ay Audrey, hindi mo na ako kailangang alalahanin. Magluto ka na lang ng para sa inyo. Uy ate, magigising na sila nanay mamaya. Kapag naabutan niyang wala kang lutong almusal magsishare mo na naman yun. Ay, masyado kayong takot sa mga yan. Natural lang naman po na magbigay ng respeto sa mga magulang, hindi po ba? Palagi mo nang sinasabi yan ate. Kasi, tama naman ako, Lance. Sige na. Maganda na kayo ng almusal at kumain na ng maaga para makaalis na tayo. Opo, Tiyo. Bilisan nyo lang ha at huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Masyado na kayong natutuwa sa pag-aaksaya ng oras ko ha. Hindi naman po sa ganon, Tiyo. Kayo talaga. May kumakatok. Ay, sawang-sawa na akong marinig mula sa inyo. Pagbuksan mo muna yung kumakatok ha. Bilisan mo na, Lance. Buksan mo na yung pinto. Ang aga naman po ng bisita nyo. Sino may sabing bisita ko yan ha? Wala na ho akong sinabi. Eto na po, nariyan na. Manang Hilda, kayo ho pala. Tamang-tama pala ang dating ko, ano?
Alam ko kasing maaga kayo nagigising para pumunta sa bayan. Teka, nasaan ang tiyo nyo? Ay, nasa kusina po kasama ni ate. Nagluluto pa kayo? Ay, nako, may dala-dala akong kakanin at pansit dito. Oh, Hilda! Oh, ba't napadalo ka? Magdadala lang ng pansit at kakanin. Ginawa ko kanina kasi bala kong ibenta. Ay, sus, nag-abala ka pa. Ay naku, hindi naman abala to. Audrey, huwag ka na magluto dyan. Marami naman akong nabalot Sapat na to para sa inyo. Ay, ganun po ba? Naku, salamat po ha. Walang anuman yun. Para naman kayong iba. Siya, papano? Mauna na ako ha. Kainin nyo yan. Hilda, hindi ka ba muna kakain dito? Marami-rami kaya yatang dala Ay naku, dinala ko yan para sa inyo. O siya, sige na. Kumain na kayo ha. Siya, sige, hindi na kita pipilitin ha. Oh, Audrey, ihatid mo nga ang manang Hilda mo. Sige po, tiyo. Ay naku, hindi na. Hindi mo na ako kailangang ihatid pa. Naku, pabayaan mo na. Sige na, Audrey, ihatid mo na siya palabas. Ako na lang ate. Sus, ayaw mo lang maghanda ng lamesa Sige na, Lance. Bilisan mo na, ha? Masyado mong i-spoil yung kapatid mo ha. Kaya ko naman, huy. Hindi ibig sabihin na kaya mo ay di mo na kailangan ng tulong. Maganda pa rin na magkaroon ng kaunting kaalaman sa gawaing bahay ang kapatid mong nakaasa na lang palagi sa'yo. Hindi naman ho kailangan yun, tiyo. Isa pa, lalaki ho siya. Hindi niya kailangang malaman ang lahat. Sinong may sabi sa'yo? Hindi ibig sabihin na lalaki ay hindi niya kailangan matutunan ng mga bagay-bagay. Bata pa naman po si Lance. Pasasaan ba at gugustuhin niyang matuto ng mga bagay-bagay? Bahala ka at sana nga ay matuto yung kapatid mo. Sigurado naman po yun, tiyo. Hindi ko na lang pinwersa ang ideya ko, lalo na at pamangkin ko lang naman sila. Matapos niyang mag-almusal ay naghanda na rin kami sa pag-alis ng bahay. Tahimik naming tinahak ang sakayan ng tricycle. Nagbibiroan ng magkapatid sa likuran ko kaya di nila napansin na makakasalubong namin sila Vilma. Lihim akong napabuntong hininga dahil alam ko na ang naririnig ko mula sa kanila. Pero wala naman akong balak umiwas. Kaya naman maya-maya pa ay nagkasalubong na kami ng tingin. Ang matinis niyang boses ang nagpatigil kila Audrey sa pagkukulitan. Tahimik na silang nakasunod sa akin na para bang takot na takot sa makakasalubong namin. Hukom, wala kaming ginagawang masama, kaya alam kong dapat ay wala kaming ikatakot. Pero alam ko rin na natural din ang nararamdamang takot at hiya ng mga pamangking ko kina Vilma. Dahil kahit walang katotohanan ang sinasabi nila, ay nakakaapekto yun sa pag-iisip ng mga pamangking ko. Habang naglalakad ay bigla na lang napasigaw si Audrey kasabay ng pagtawa nila Vilma. Nadapa kasi si Lance. Aray! Ano ba naman yan? Lance, ayos ka lang ba, ha? Ay, nako, tignan nyo na. Sabi ko naman sa inyo malas talaga mga batang yan. Aray! Uy, kaya mo bang tumayo, Lance, ha? Hoy Lance, tumayo ka nga riyan at huwag ka nang umiyak. Sinasabi ko sa yung bata ka. Ay, nako, malas talaga. Idinamay pa talaga sa kamalasan niya ang mga bata. Kung ako kay Eman ay hindi ko na pasasamahin ang mga anak ko sa malas kong kapatid. Ay, salong-salo naman ang kamalasan Lance, halika na. Makinig ka na lang kasi sa akin, Audrey. Ano ka ba? Di mo ko pinapansin. Umuwi na kayo at hayaan ang malas niyong tsuhe na mag-isa. Hindi humalas si Tiyo. Manahimik ka, Lance. Bakit ba ayaw mo silang labanan, Tiyo? Kaya nga tayo inaapay kasi inaayaan nyo lang Sagutin mo to ha. Kapag ba pinatulan natin ay may kahahantungan? Ha? Malas lang din talaga ang tingin nila sa atin. Baka tayo pang kagalitan ni Kapitan dahil pinatulan natin. Hindi na ako sa pagiging walang pakialam sa nangyayari. Pero Tiyo, tuwag na tayo sa paningin nila Lance, ano ba? Tama bang sabihin yan? Hindi tayo duwag, ha? Totoo naman sinasabi ko, ate Manahimik ka na, Lance. Bakit po? Dahil totoo ang mga sinasabi ko? Tingnan mo nga naman. Nag-aaway pa ang mga malas. Pare-pareho lang naman silang malas. Hindi nga ho kami malas. At saka,
Aray! Tingnan mo nga naman, oh. Una, nadapa. Tapos ngayon naman, nabagsakan ng mangga. Aray! Lance, halika na. Huwag mo nang patulan yan si Aling Vilma. Di ba nila alam ang salitang coincidence? Ay naku, wag na nating siyang patulan, pwede ba? Ate, kaya tayo ginaganito kasi hinahayaan ninyo eh. Yang kulit mo naman kasi talaga eh. Hayaan mo na. Ay, ayan na, siya. Sige na. Sumakay na tayo ng yung tricycle, oh. Halika na, sumakay ka na ha? Sa likod na lang po ako. O kumapit ka. Huwag ka masyadong malikot ha? Si ate naman. Ano ba akala mo sa akin, bata? Eh bata ka naman talaga eh. Nye. O, ugali ba ng bata yan? Immature yan ha? Oo na, hindi na ako makikipagtalo. Bata pa talaga ako. Mabuti naman at alam mo. Ayos lang po ba kayo, Tiyo? Maayos naman. Eh, kanina pa po kasi kayo tahimik eh. Ay, huwag mo akong alalahanin. Iniisip niyo pa ba yung sinabi ni Aling Vilma? Apektado po ba kayo? Ha? At bakit ako maapektuhan sa bagay na wala namang kapararakan? Sa bagay, tama naman po kayo. Nang tumigil ang tricycle sa bayan, hindi na ako nagpaalalay. Ramdam kong gusto ni Audrey na hawakan ako, kaso minabuti kong pilitin ang sarili ko na bumaba ng mag-isa. Binabalang ng driver ang wheelchair na nakapatong sa bubong ng tricycle. Hawak na ni Audrey ang tulakan, kaya naman hindi na ako nakipagtalo. Halos 2 oras ang tinagal namin sa bayan bago kami nakauwi sa bahay. Matapos magluto ng balut, ay nakahanda na sa lamesa ang basket na paglalagyan. Pagkatapos maisalansan, ay lumabas na kami ng bahay. Sinigurado ni Audrey na nakakandado na ang pinto bago kami umalis. Madilim na, pero kapansin-pansin pa rin ang dami ng mga tao sa labas ng kanika nilang mga bahay. May ilang mga mata ang nakasunod sa amin at dinig ko ang mahinang bulungan na hindi ko na ininda. Dahil alam kong wala naman ding bibili ng tinitinda ko doon, ay minabuti kong sa kabilang baryo na lang kami magtinda. Halos 15 minutos lang naman din ang nilakad namin bago makarating sa kabilang baryo. May ilang bumili sa amin, kaya makailang beses kaming napahinto. Pansin ko naman ang saya at sigla ni Lance habang nagbebenta kami. Mabuti pa rito, hindi tayo sinasabihan ng malas. Nakakatuwa nga eh, malapit na tayong makaubos, di ba? Talaga? Patingin nga ate. Oh, Uy, ang galing nga. Ay, bilisan nyo na para makaubos na tayo. Ang sarap pala sa pakiramdam nang hindi ka iniiwasan, no? Ay, kung nakinig lang kayo sa akin at hindi na palaging sumasama sa mga lakad ko, hindi na sana kayo nadadamay sa tingin sa akin ng baryo. Hindi naman ho totoo yung sinasabi nila eh. Pero hindi nila alam yon. Kaya nga po sabi ko, masarap pala sa pakiramdam yung ganito. Yung normal lang ang tingin sa atin. ang dami-dami mong sinasabi. Bilisan na lang natin para madali tayong makaubos. Oo na. Masyado ka talagang KJ kahit kailan. Eh, ang gusto ko lang naman makauwi tayo ng maaga eh. Sus, ang sabihin Oh, mo. ano? Ay, manahimik kayo. Bilisan na natin para makauwi na kayo. Po, di kayo sasabay? Eh, gabi na po, Tiyo. Masyado na pong delikado para sa inyo. Hoy, bakit niyo ba ako pinapangaralan, ha? Eh, hindi naman po sa ganun. Gabi Ayoko ng maraming tanong. na... Mauuna kayong umuwi at susunod ako. Bakit nga ho? Wala akong balak magpaliwanag sa inyo. At bakit kailangan ko magpaliwanag, ha? Pulis ba kayo? Eh, hindi naman po sa ganun. Eh, nag-aalala lang po kami. Ano bang akala mo sa akin, Audrey, ha? Bata na kailangang bantayan at samahan. Sus, hindi naman yun ang gustong sabihin ni ate, Tiyo. Eh, ganun ang dating sa akin eh. Hindi ko kailangan ng bantay kung saan ko gustong pumunta. Matanda na ako. Kaya ko na ang mag-isa. Eh kaso po, Ano? Dahil lumpo ako? Tingin nyo hindi ko kaya? Wala po kaming sinasabing ganon, Tiyo. Ang ayaw ko sa lahat ay ang pinangungunahan ako. Tiyo Mauricio, pasensya na po ha. Eh, inaalala lang po naman talaga namin kayo eh. Audrey, hindi ko kailangan ng pag-aalala. pero kaya niyo hubang sarili niyo? Lance, ano ba? Tama na. Eh yun naman talaga ang gusto mong masiguro, di ba? Dito pa talaga kayo nag-aaway, ha? Ay, siya. Kaunti na lang yan nasa basket, di ba?
Ibigay nyo na sa akin at ako nang bahala. Ay, Tiyo, hindi ho namin kayo pwedeng iwan ng mag-isa. Tingin nyo ba hindi ko kayang mag-isa? Palagi nyo na lang ginagawang big deal ang mga sinasabi namin kahit na wala naman talagang ganong ibig sabihin ng mga yun. Lance, tama na. Umuwi na kayo, yun ang gawin nyo. May kailangan pa akong daanan. Tiyo, baka naman pwedeng samahan namin kayo. Delikado po talaga sa daan lalo na madilim sa baryo natin dahil bihira lang ang streetlights doon. Bakit ba ang kulit ninyo, ha? Di ba sinabi ko nang hindi pwede? Tiyo, sigurado po ba kayong hindi kayo mapapahamak? Ano ba kakala nyo sa akin, ha? Bata, kapag sinabi kong umuwi na kayo, umuwi na kayo! Ate, hindi ka na nga. Mabuti pa nga. Lika na. Nang may bigay sa akin ang mga balot, ipinatong ko na ang basket sa paralisado kong mga hita. Pinanood ko pa ang pagsakay nila ng tricycle para makasiguro na hindi na sila makakasunod sa akin. Nang makasiguro na maayos ng lahat, ay saka ako napabuntong hininga at iginulong ang wheelchair sa kung saan kami dumaan kanina. Ang mabigat na pakiramdam ay bumalik. Dumiin ang hawak ko sa magkabilang gulong ng wheelchair habang unti-unting tumatahimik ang mga kuliglig. Dahil nga madilim na at wala ng taong dumadaan sa lugar kung nasaan ako, kaya ramdam na ramdam ko ang mga matang kanina ko pa nararamdaman habang kasama ko sila Audrey. Ito rin ang rason kung bakit minabuti kong pauwiin sila ng maaga at di ako kasabay dahil parte ang bagay na yon ng paghahanap ko ng hustisya para sa aking pamilya. Simula nang mamatay ang pamilya ko, ay hindi na ako tumigil sa kakahanap ng pumatay sa kanila. Walang naniniwala sa akin nung sinabi kong halimaw ang mga yon dahil wala namang matinong tao na tatanggalan ng laman loob ang pinatay nila. Isa pa, gusto kong iganti sila. Ginawa ko ng dahilan ang paghahanap sa halimaw na yon at maiganti ang pamilya ko. Hukom, hindi ako titigil kakahanap sa pumatay sa kanila at wala akong balak na isali ang mga pamangkin ko sa paghihiganti ko. Nasaan ka? Alam kong kanina mo pa ako sinusundan. Huwag kang duwag, ha, at magpakita ka. O ano? Nasaan kang hayop ka? Magpakita ka. Ano? Hayaan mo akong tawagin kang duwag? Magpakita ka sa akin. Huwag kang umasar yan sa dilim dahil hindi kita sasantuin kapag nakita kita. Tiyo? Oh, anong ginagawa niyo rito? Hindi ba't sumakay na kayo ng tricycle kanina? Bakit nandito na naman kayo? Sino pong kinakausap nyo? Saka, bakit galit na galit kayo? Umuwi na kayo! Kasi akala namin may dadaanan kayo Bakit po kayo narito at mag-isa sa dilim? Ay, nakakatakot at nakakakilabot ang lamig Shh, Lance. Ay, umalis na kayo. Kahit kailan talaga napakatigas ng ulo ninyo at hindi nyo ako pinakikinggan. Bakit niyo ba kami pinapalis, Tiyo? Siguro may katagpuan kayo, no? May kadate po ba kayo? Manahimik ka! Ay nako, umalis na kayo. May kikitain po ba kayo, Tiyo? Wala nga. Bakit ba ang kulit ninyo at pinipilit nyo pa rin yan, ha? Nagtatanong lang po kami. Masyado po kayong high blood, Tiyo. Nagtatanong lang naman ho kami kung sinong kikitain nyo Wala nga akong kikitain. Ba't po kayo nandito? Ang dilim-dilim pa Talagang dito pa sa madilim na parte? Teka, parang may nakatingin nga sa atin ngayon Nakakatakot. Kaya nga, umuwi na kayo. Tiyo, bakit ho ba parang takot na takot kayo? May nakakatakot ba dito? Shh! Huwag mo nang paandarin yung bibig mo, ha, Lance? Tama na. Ha? Bakit? Hindi mo ba nararamdaman? Parang may nanonood sa atin Tio Mauricio, sino po ba yung kausap mo kanina? Ay nako, kung nakinig kayo sa akin at umuwi na lang. Ano po bang hinihintay nyo ditong lumabas, Tio? Ang pumatay sa tiya at pinsan nyo. Po? Kilala niyo ho siya? Hindi po ba dapat tumawag na tayo ng pulis? Hindi nila kakayanin. Po, anong iba yung sabihin hindi kakayanin? Si Tiyo naman pa-suspense pa May mga nalalaman pang hindi nila kakayanin. Bakit naman po hindi nila kakayanin, Tio? Dahil
Halimaw ang kalaban natin dito. Halimaw? Tiyo, nagbabasa ho ba kayo ng mga kwento? Yung mga comics? Mukha ba akong nagbibiro, ha? Pero tiyo, hindi naman po totoo ang mga halimaw. Wala pong ganun. Eh kung ganon, anong pumatay sa pamilya ko? Hindi po ba sabi ng pulis, mabangis na hayop lang daw po? At sa tingin nyo, maniniwala ako ron? Tiyo, sa tingin ko, naghahanap lang kayo ng masisisi na mapagbubuntunan, lalo na at hindi nyo naman pwedeng patayin ng lahat ng mabangis na hayop dahil krimen yun. Gusto nyo lang na may mapagbalingan ng galit. Sino ka ba para diktahan ako, ha? Sinasabi ko lang po ang nakikita kong iniisip nyo, Tiyo Mauricio. At sa tingin mo talaga ay kaya mong basahin ang isip ko? Ramdam ko ang kagustuhan niyang sumagot, ngunit nabitin sa ere ang sasabihin niya. At napalitan ng daing nang mula sa dilim ay mabilis na nalansi ng isang halimaw ang katawan ni Audrey. Ang mapula niyang mga mata ay kitang-kita sa dilim. Ang tanging liwanag lang sa pagitan namin ay ang buwan. Ang matatalas niyang ngipin at kuko ay nasasaksihan noon ng mga mata ko. Kita ko ang panlalaki ng mata niya. Naging mabilis ang pagtakbo ni Lance papalapit sa akin na agad kong hinarangan gamit ang aking wheelchair. Dinig sa kung nasaan man kami ang alulong ng halimaw bago niya mabilis na tinakbo ang pwesto kung nasaan kaming dalawa ni Lance. Habang gumagawa siya ng hakbang ay hawak pa rin niya sa leeg si Audrey na tahimik na ang pag-iyak. Sinubukan niyang manlaban pero walang nagawa ang payat niyang katawan sa halimaw. Pakawalan mo nga ate ko! Ako ang nagpalabas sa'yo, kaya dapat ako ang kalabanin mo. Huwag mong idamay ang inosente. Ako ang kalaban mo rito. Huwag kang duwag. Lance, huwag mong pababayaan si Tiyo ha. Kaya ko ng sarili ko. Basta, sa akin ka makinig, Lance ha. Aray! Ate! Hoy, huwag mong saktan ang pamangkin ko. Akong tumawag sa'yo, kaya sa akin ka dapat umatake. Hindi naman niya siguro ako sasaktan Walang iya ka. Lance, tanggalin mo sa plastik ang mga nakabalot na asin. Ha? Ano ho yun? Ay, ano ba? Hindi tayo pwedeng magkakasaya ng oras. Bilisan mong pagkilos, Lance. Opo, eto na po. Hindi ko kailangan ng babagal-bagal ang kilos. Mamamatay ang ate mo kung kukupad-kupad ka. Tiyo, huwag po kayo mag-alala. Ayos lang po ako. Ay, wag mo na nga akong lokohin, Audrey. Halimaw ang nakaangkla ngayon sa'yo. Kaya bakit ako magtitiwala sa sinasabi mo? Ha? Hoy! Pakawalan mo sabing pamangkin ko. Ako ang bumubulabog sa'yo. Kaya ako ang kalaban mo. Ha? Hindi na kayo nagbago. Sadyang mas gusto niyong labanan ang mga walang laban sa inyo. Mga duwag! Patunayan mong hindi ka duwag at mahina kagaya ng sinasabi ko. Pero, Tiyo, hindi naman pwedeng hayaan ka namin dito. Iligtas mo si Tiyo, Lance. Bilisan mo. Tumakbo na kayo. Itulak mo na ang wheelchair niya. Magkakamatayan tayo rito, pero hindi ako aalis. Ipaghihiganti ko ang mag-ina ko. Tiyo, hindi niyo sigurado kung halimaw ba to o... Aray! Aray, ang sakit! Ate, huwag mo siya sasaktan, halimaw ka! Habang nakatingin sa halimaw na noon ay nilalapa ang leeg ng pamangking ko, ay wala sa sarili kong pinagulong ang gulong ng wheelchair na sinasakyan ko. Hindi ako napigilan ng nag-aalalang boses ni Lance. Pinagpatuloy ko ang paglapit sa kanila na di man lang natinag sa pagtatangkang pagsunggab ko sa pamangkin ko. Hindi ako huminto kahit kaunti na lang ang distansya hanggang sa nabangga ko ang halimaw. Sinabay kong tapunan ng asin ang halimaw. Nagulat siya dahilan kung bakit niya nabitawan ang pamangkin ko na mabilis kong nahila sa braso. Hukom, sumugod siya, ngunit hindi ako natinag. Habang mariin ang tingin ko sa kanya kung nasaan siya, ay ganoon din ang hawak ko sa magkabilang gulong ng wheelchair ko. Binangga ko siya. Mabilis ang naging pagpapaandar ko, kaya nang subukan niya akong hulihin ay nabigo siya. Dinig ko ang sigaw ng tuwa ni Lance at ang pagpalakpak niya. Gumawa ng sarili niyang hakbang papalayo si Audrey na tuluyang nakalapit kay Lance na nanonood. Ayos ka lang ba, ate? Masakit ba yung sugat mo? Kumusta ka, ate? Maayos lang ako. Tiyo! Umalis na kayo!
Kayang-kaya ko na to. Hindi po namin kayo iiwan. Sabi ko umalis na kayo. Dalhin mo si Audrey, Lance. Dumiretso kayo sa kung saan maliwanag at maraming tao. Pero Tiyo, Ngayon na! sugatan kayo eh. Puro dugo ang damit nyo. Mas lalong hindi ako mapapakali kung iiwan po namin kayo. Kaskas lang ito. Sanay na ako sa sakit. Ano ka ba, Audrey? Kaya wag mo akong alalahanin. Magmadali na kayo at tumakbo. Sige na! Oo. Halika na ate, tayo na muna. Hindi natin pwedeng iwanan si Tiyo dito, Lance. Papalikan natin siya. Huwag kang mag-alala ate. Kailangan lang natin humingi ng tulong. Akala mo ba kaya mo kong talunin? Ha? Kalokohan! Huwag kang magpakabayani. Lumpo ka na nga, wala ka pang silbi. Hindi ko sinabing kaya kitang talunin. Ang gusto ko lang ay maprotektahan ang mga pamangkin ko. Wala sa isip ko na kaya kitang talunin. Nakakatawa ang tapang na meron ka. Para sa isang lumpo ay buong buo ang loob mo. Nakakabilib! Hindi dahil lumpo ako ay wala na akong kakayahan. Inukit ko sa pagkatao ko na dapat ay talunin kita. Napatayin kita kagaya ng pagpatay mo sa pamilya ko. Sa tingin mo ba talaga ay kaya mong gawin yon? Hindi mo dapat ako tinatanong yan. Dahil buo sa isip ko ang kailangan kong gawin. Matapos ka lang. Bigla itong sumugod. Agad kong pinaharurot ang wheelchair. Sinalubong ang galaw nito at muling ibinangga ang metal na paa ng upuan sa tagiliran niya. Napatras ito. Saglit na nawalan ng balanse, ngunit hindi ako ron huminto. Muli akong sumugod sakay ng wheelchair ko bago ko muling binangga ang halimaw sa bakal na paa ng upuan. Isa pa! Hindi mo ko matatalo kahit na anong gawin mo. Ano yung nakikita kong sakit sa mukha mo ngayon, ha? Nasasaktan ka, di ba? Kalokohan lang yung tapang mo dahil duwag ka. Manahimik ka! Huwag mo akong patawanin na para bang kaya mo ko dahil lumpo ka at walang silbi. Oo, lumpo ako. Pero nasisiguro kong meron akong silbi. Ni hindi mo nga nagawang ipagtanggol ang pamilya mo, di ba? Ha? Manahimik ka! Wala kang silbi dahil lumpo ka. Mahina! Kesa naman maging duwag na katulad mo. Kita ko kung paanong nawalan ng emosyon ang mukha niya. Bumilis ang kanyang naging pagsugod na hindi ko napaghandaan. Hukom nang takbuhin niya ang distansya namin ay halos matumba ko sa wheelchair. Mabuti na lang din at nakahawak ako ng mahigpit sa hawakang metal na inuupuan ko noon. Mas lalo siyang nagalit nang hindi ako natakot man lang. Nilusob ko siya bago ko pinaulanan ng asin ang halimaw. Nang madinig ang alulong niya ay pinagulong ko na ang wheelchair ko. Sinamantala ko na nakatutok pa rin ang halimaw sa bahagya niyang nasusunog na balat dahil sa asin. Doon na ako tumakas. Alam kong hindi ko siya kaya. Ang rason ko lang naman kung bakit ako nagpaiwan ay para mailigtas ang mga pamangkin ko. Hindi yun dahil kaya ko siya. Alam kong higit siyang malakas sa akin at di ako tanga para magpakamatay sa kamay niya. Para sa akin ay di kahinaan ang pagtakbo at pagtakas. Mas nakakahiyang magmatigas lalo na at alam mo ang sarili mo na talo ka at mahina kumpara sa kalaban. Maya-maya pa ay narating ko na ang pwesto nila Audrey kung saan sila nagtatago. Mukhang wala silang nahingan ng tulong kaya piniling magtago na lang. Kusang itinulak ni Audrey ang wheelchair ko para makaalis kami. Hindi pa itong oras para talunin siya kasi masyado siyang malakas at kulang pa ako sa kagamitan panlaban sa kanya. Saka sigurado ako na siya ang pumatay sa mag-ina ko dahil inamin niya noong tinanong ko siya. Lagi kasi akong bumabalik sa lugar na ito kung saan nasawi ang mag-ina ko dahil alam ko na babalik dito ang aswang na yon para maghanap ulit ng bagong biktima. Paano na yan ate? Ang alin? Sinusundan niya tayo. Wala ba tayong gagawin? Sa lagay natin ngayon, may magagawa ba tayo, ha? Baka maabutan niya tayo eh. Hindi ngayon magagawa. Ha? Paano hindi magagawa, Tiyo? Bilisan na lang natin. Ano ba? Bilisan nyo na para makalayo tayo at makauwi na. Hukom, hindi ko na namalayan ang oras. Ang mahalaga sa akin ay makatakas kami sa aswang na noon ay humahabol sa amin. Habang naglalakad pa uwi ay ramdam kong hindi pa rin mapakali ang magkapatid.
Panaylingon pa rin sila sa kung saan kami nanggaling. Sa katunayan ay naiintindihan ko ang takot nila dahil kahit ako ay di pa rin mabigilan ang kabog ng dibdib hanggang patuloy kong pinahaandar ang wheelchair ko. Naku, wala na pala tayong asin na nakabalot, Tiyo. Ay, huwag mo nang alalahanin pa yon. Ang dali-dali namang magbalot ng asin eh. Ay, may gagawin na naman pala ako pag uwi. Lance, di ba mas maigi na magpasalamat na lang tayo kesa magreklamo ka dyan? Bakit naman, ate? Walang nasaktan sa atin at buo pa rin tayo na uuwi sa bahay. Naku, kahit saan naman makauwi tayo ay may halimaw pa rin tayong aabutan sa bahay. Alam ko nang gusto mong sabihin. Oo, sila nanay at tatay. Lance, nakakabastos ka na. Huwag kang ganyan magsalita. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko, ate ah. Mga halimaw sila. Pero imbis na laman loob ang kunin sa atin, pera ang gusto nilang makuha. Ay, Lance, manahimik ka na lang at baka makarating pa yun sa mga magulang mo. Baka sabihin pa nila ay kinukonsinti kita. Bakit, Tiyo? Pati pagbibigay ng opinyon bawal din? Dahil nakakabastos ang opinyon mo. Kahit na bali-baliktarin mo ang mundo, ay magulang mo sila. Kaya mali ang pambabastos na ginagawa mo. Kung kailan malapit na tayo sa bahay ay saka ka-arte ng ganyan, ha? Lance, ano ba? Umayos ka nga. Kapag nakita ka nila tatay na ganyan, naku, katakot-takot na palo ang matatanggap mo. Sige ka. Oo nga. Ay, nako, nandyan na sila. Ang pinakamalas ng baryo. Ay naku, Manang Vilma. Masama ang timpla namin ngayong araw, ha? Kaya sana wag mo nang dagdagan. Kailan ba naging maayos ang araw nyo? Dahil sa pagsasama-sama nyo dyan sa tsuhin nyong nilamon na ng kamalasan, ay naging malas na rin kayo. Naku, kawawa naman. Grabe naman kayo magsalita. O Lance ha, huwag mo nang patulan yan. Diretso na lang sa bahay. Kakainis sa ate. Naku, tumahimik ka na. Sige na. Mauna ka na ha. Duwag! Hindi man lang lumaban. Naku! Manang Vilma? Ano yan? Hindi niyo ho ba alam na di dahil hindi lumalaban, duwag na? Saka bakit ang laki ng galit niyo sa amin? Dahil lang ba sa malas kami? Dahil lang lumpo si Tiyo? Kaya malas na siya, ganon? Kaduwagan yun para sa akin. Saka ang Tiyo mo ang dahilan kaya namatay ang matalik kong kaibigan at ang anak niya. Hindi niya na ipagtanggol ang dalawa at malas ang lumpo dahil wala itong silbi. Hindi kaduwagan yun. Ang ibig sabihin lang nun para sa akin ay ginagalang kita bilang matanda at ayoko ng gulo. Hindi rin duwag si Tiyo. Hindi lahat ng bagay ay kaya mong ipagtanggol. Hindi rin malas ang lumpo dahil lamang sa wala silang kwenta. Marami ring naitutulong ang lumpo, lalo na kahit hirap sila sa buhay ay nagsisikap sila para makatulong. Kalokohan! Mahaba po ang naging gabi namin ngayon ha. Gusto na lang din naming magpahinga kung pwede. Excuse me po ha. Hindi ko akalain, Audrey, na marunong ka palang mag-isip, ano? Bakit Tiyo? Mukha bang basta-basta na lang ang kilos ko na di pinag-iisipan? Akala ko lang naman mas malala ang sakit ng ulong maibibigay mo sa akin. Ay nako Tiyo, ayoko hong makadagdag sa isipin pa. Tama nang nauubos na ang oras natin sa tigas ng ulo ko, yun. Di bilisan mo na riyan para makapagpahinga na tayo. Tiyo, Ano? pwede po bang magtanong? Hindi ba't nagtatanong ka na? Pasensya na po O ano ba yung itatanong mo? Bakit parang takot na takot ka naman yata? Kasi... Ano ba yon? Itanong mo na't habang hindi pa nagbabagong isip ko. Kasi... kanina... Pwede ba? Kompletuhin mo na yung tanong mo. Hindi ako manghuhula. Ano ba? Paano po kayo nakakasiguro na ang halimaw na umatake sa atin kanina ay ang pumatay sa mag-ina nyo? Dahil alam ko. Ho? Hindi ako naniniwalang mabangis na hayop ang pumatay kina Elaine. Nang lumabas at nagkaroon ng mga pag-atake, napatunayan kong siya nga ang pumatay sa pamilya ko. Nalaman ko sa pamamagitan ng mga sugat sa kanilang katawan. Paano po kung hindi siya? Paano kung yung iba niyang kalahi? Ano naman? Ang mahalaga ay naibigay ko sa lahi nila ang sakit na katulad ng sakit na naramdaman ko nung namatay ang tiya at pinsan mo. Sa tingin niyo ba, mararanasan nila yon? Na pareho kayo ng mararamdaman? Wala akong pakialam. Ang akin lang naman po, Tiyo, kailangan nating mag-ingat. Huwag mo nga akong pangaralan dahil alam kong ginagawa ko, Audrey.
Tiyo, pare-pareho tayong kailangan mag-ingat. Ang sabi nyo nga, 'di ba, higit na malakas ang halimaw sa atin. Kaya kung gusto nyo talagang maghigante, kailangan natin ng masusing plano. Bakit mo ba ako dinidiktahan ha? Hindi ko gusto na may nagdidikta sa mga bagay na gusto kong gawin. Gusto ko lang po na pare-pareho tayong makakaligtas kung sakali. Wala na akong pakialam sa mangyayari sa akin, Audrey. Ngayon pa ba ako mag-iinarte? Wala na akong pamilya at wala nang naghihintay sa akin. Ano ho bang tingin nyo sa amin? Di nyo ho ba kami pamilya? Tinitigan ko lang si Audrey nung mga oras na yon. Sa totoo lang ay hindi ko makita ang sarili ko na magpapahalaga pa ng iba, lalo na at ang huling pinahalagahan ko ay namatay na nang hindi ko na ipagtanggol. Sa totoo lang, maski ako ay nagulat sa sarili ko dahil sa nagawa kong protektahan ang ibang tao kahit na puno ng kalituhan ng isip ko. Patay na ang ilaw sa loob ng bahay, kaya naman alam kong tulog na sina Eman nang makauwi kami. Nagtuloy-tuloy ako sa pagpasok ng bahay habang isinasara ng mabuti ni Audrey ang gate. Si Lance naman ay pumunta sa sofa at doon na humiga. Simula ngayon ay hindi na kayo pwedeng lumabas ng gabi, lalo na kung mag-isa lang kayo. Tiyo, bakit naman? Anong bakit? Sa bata mong yan, balak mo pang lumabas? Ha? At ano? Madaling araw ka uuwi. Wala naman ho ako sinabing ganun. Ganun na rin yon. Lance, pakinggan muna natin si Tiyo. Tiyo, pwede po ba naming malaman ang dahilan? Masyadong delikado. Lalo na dahil ang halimaw na yon ay nakita ang mga pagmumukha nyo. Hahanap-hanapin niya tayo. Lalong-lalo ka na, Audrey. Ano po? Paano yun? Bakit ako? Dahil natikman na niya ang dugo mo at hahanap-hanapin na niya ang amoy na yon. Naintindihan mo ba? Grabe naman po yun. Mas malala pa ang kaya niyang gawin kumpara sa nakita niyo ngayon. Ay, alam niyo naman ang itsura ng pamilya ko noon, hindi ba? Pero Tiyo, kailangan natin siyang tapusin, di ba? Kung nakinig na lang sana kayo sa akin, ay wala kayo sa posisyon na to ngayon. Alam ko pong mali na nagpatukso ko kay Lance na bumalik sa kung saan namin kayo iniwan. Pasensya na. Sus, kunyari ka pa ate. Deep inside mo, alam mong gusto mong bumalik at tingnan mismo kung ano ang mangyayari. Ay, hindi ko naman kayo masisisi. Natural sa mga bata ang maging mabagmasid sa mga bagay na hindi ninyo alam. Kita mo na ate, sabi ko naman sa iyo tama lang ang ginawa natin. Anong tama sa muntik na tayong mapahamak, ha? Sabi nga ni Tiyo, Huwag mong gamitin ang sarili kong mga salita laban sa akin, Lance. Ang naiintindihan ko lang ay ang pagiging mapagmasid mo sa mga bagay-bagay. Pero hindi ibig sabihin na gagawa ka na lang ng bagay na ikakapahamak mo dahil lang dyan sa pagiging kuryoso mo. ang KJ niyo pareho ni ate. Ako lang yatang masaya sa buhay rito Uy, Lance, huwag na matigas ang ulo, pwede ba? Oo na. Di na nga Kung di pa talaga ako magagalit, hindi ka makikinig, no? Tiyo, ano ang plano nyo ngayon? Tuturuan ko kayong lumaban. Po? Kailangan nyo matutong lumaban. Tuturuan ko kayo kung paano mapoprotektahan ang mga sarili nyo laban sa aswang kung sakaling makaharap nyo siya ulit. Paano laban po yun? Ano yung Tiyo? Yung para bang superhero? Saan mo ba nakukuha yung mga sinasabi mo? Kanina lang tulala ka. Akala ko nga nahipan ka na ng hangin Bakit? Hindi ba pwedeng may iniisip lang? At ano naman yung iniisip mo, ha? Hindi kung paanong matatalo ang aswang ate. Ang sabihin mo ay kaduwagan ang tumatakbo sa isip mo. Huwag mo nga akong lokohin dyan. Ate, panira ka, alam mo yun? Anong panira-nira ang sinasabi mo dyan? Totoo naman ang sinasabi ko, duwag ka. Mahala ka nga dyan. Talagang bahala ako. Ay, ano ba naman kayo? Kabing-gabi na away pa rin kayo ng away magkapatid. Tiyo, si ate kasi Pasensya na po, Tiyo ano nga po yung sinasabi nyo kanina? Anong plano? Ay, hindi ko alam na interesado pa rin pala kayo. Oo naman po. Tsaka Tiyo, sino mong tatanggi sa pagiging superhero? Uy, Lance, tumahimik ka na nga dyan sa superhero mo na yan. Makinig na lang tayo. Nadidistract si Tiyo sa dami mong sinasabi Ay sus, ang kontrabida mo talaga ate.
Siguro ikaw ang dapat kong unahin puksain, ano? Ay, kung kaya mo, di sige. Bakit hindi? Sige, kaya mo ha? Ay, kung wala kayong balak makinig, ay pumasok na kayo sa kwarto at matulog. Tiyo, pasensya na po. Sorry, Tiyo. Ay, sige na. Mahaba ang naging araw natin kanina. Magpahinga na kayo. Sigurado po ba kayo? Kaya pa naman po namin Makikinig po kami. Ay, pare-pareho pa tayong mga pagod, kaya bukas na lang. Sige ho. Ganun na nga ang ginawa namin noon, Hukom. Nagkanya-kanya na kaming pasok sa kwarto. Inalalayan muna ako ng dalawa bago sila nahiga sa kani-kanilang pwesto. Pansin ko na umabot na ng halos kalahating oras pero magalaw pa rin ang katawan ni Lance. Sa pagkakakilala ko sa kanya, iniisip pa rin niya siguro ang halimaw na umatake sa amin. Ginagamit niya ang pagbibiro para mawala yun sa isip niya. Pero hindi yun mawala kaya hanggang ngayon ay gising pa siya. Nabuo sa akin ang kagustuhan kong maprotektahan ang dalawa kong pamangkin. Ako ang nagpasok sa kanila sa magulong mundo noon kaya ginawa kong tungkulin yon para sa sarili ko. Hindi ko na malayan na nagising na ako nang mag-uumaga na. Wala na sila Audrey sa kwarto kaya naman hirap na naman akong makakilos kaya mag-isa akong sumakay ng wheelchair. Naghahanda na ng almusal si Audrey habang si Lance naman ay abala sa paglalaro ng bola na dinidribble niya sa pader. Oh, gising na po pala kayo, Tiyo. Nasaan ang mga magulang nyo? Nasaan pa ba? Hindi nasusugalan na. Ay nako, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa ama ninyo. Masyado na siyang lulong sa sugal. Ay, umasa ka pa bang magbabago si tatay? Wala nang pag-asa yun, Tiyo. Lance, ano ba? Tama na yan, pwede ba? Ay siya, sige na. Maggayak na kayo para makapamili na tayo ng mga balot. Hindi po ba may mga natira pang balot na hindi luto kahapon? Oo nga pala no. Hindi na pala natin kailangan mamili ano. Ayos! Wala na pala tayong gagawin eh. Anong wala? Meron yan. Ate naman eh. Minsan na nga lang tayong walang gagawin, no? At anong gagawin mo kung sakali, ha? Maghahanap ng sakit ng katawan kasama yung mga kalaro at tropa mo, ha? Di naman po sa ganun, ate. Anong hindi? Maglilinis tayo ng bahay ngayon dahil wala naman tayong pupuntahan. Ano ba naman yan? Hoy, anong binubulong-bulong mo dyan? Wala. Ay nako, pagkatapos natin kumain, magwalis ka ng bakuran ha? Ako nang bahala dito sa loob ng bahay. Oo na, panira ng plano. Kainis. Ay siya papasok na muna ako sa kwarto ha. Tawagin nyo na lang ako kung kailangan nyo ako. Sige po, tatawagin na rin po namin kayo kapag kakain na. Ay di bilisan mo magluto at wag puro sermon. Pwede ba yon? Yan, sabi ko sa'yo ate. Dapat matuto kang mag-chill paminsan-minsan, no? Kung di ka ganyan kapilyo, baka pwede pa. Masyado ka talagang sinauna, ate. Ano sinauna? Naku, sira ka talaga. Naririndi na ako sa mga naririnig ko ha. Pwede ba? Tama na? Manahimik na kayo kahit saglit lang? Pwede ba yon ha? Uy, ate, manahimik ka raw. Hoy, ikaw ang manahimik dyan. Sus! Takot ka lang naman talaga kay Tiyo eh. Sira ulo ka kasi. Ako pa talaga ha? Natural. Naiiling na lang ako habang pinakikinggan na magtalo pa rin ang magkapatid kahit na sinabi kong itigil na nila. Habang mag-isa ay hindi ko mapigilang isipin ang halimaw na nakasagupa namin kagabi. Sa kalagayan ko, alam kong hindi ko siya matatalo na mas nagpapagalit sa akin. Malamang ngayon Hukom pinagtatawanan na ako ng mga tagapakinig mo. Sa totoo lang, hindi ko iniinda yung pagiging lumpo ko. Hindi ko iniisip na kakulangan ko yun. Dahil hindi ko naman hahayaan na ang pagiging lumpo ang magiging dahilan kung bakit hindi ko mabigyan ng hustisya ang pamilya kong pinatay ng isang halimaw. Pagkatapos naming kumain ay pumunta ako sa aking silid para magpahinga. Maya-maya ay tuturuan ko sila kung paano ipagtanggol ang kanilang sarili, lalo na at alam ng mga aswang na yon na kasama ko sila. Nang araw na yon ay tahimik ang buong bahay. Nang dumilim ay lumabas na kami ng bahay para makapagtinda na. Natigilan si Lance habang inaabot sa akin ng basket. Ang paningin niya ay nakatutok sa punyal na nakatago. Bakit ka may punyal na dala, Tiyo? Ha?
Ay, huwag mo na lang intindihan ang nakita mo, ha? Pero bakit nga ho? Hoy Lance, hindi ko kailangan ng kakulitan mo ngayon, ha? Sus, nagtatanong lang naman ako, Tiyo eh. Ay, Lance, ano yung tinatanong mo na naman dyan? Hay ate, palagi na lang. Makikialam ka na naman sa amin, oh. Eh ano ba naman kasi yun? Eh, may nakita akong kutsilyo sa basket. Ha? Tiyo? Ayos lang po ba kayo? Eh, baka masugatan po kayo niyan. Sus ate, paano di magiging masaya si Tiyo? Eh siya nga yung nagtago nun. Tiyo, may kaaway ba kayo at susugod kayo? Bakit kayo may hawak na ganyan? Ay, Audrey, proteksyon ang tawag sa bagay na yon. Aatake po ba siya ngayon? Eh, mukha bang kaya kong basahin ang halimaw na yon? Kung kaya ko sana, ay hindi na ako manghuhula kung saan ko siya makakasalubong. Baka sakaling nalaman ko rin kung ano ang kahihinatnan niya. Ay nako! Ayan na naman ang mga sumpa oh! Magsilayo na tayo! Ay nako, Manang Vilma, ikaw na naman? Bakit? Natatakot na ba kayo? Bakit naman ho kami matatakot? Nako, mangmangan pa. Akala nyo ba'y mapapaniwala nyo pa kami, ha? Manang Vilma, sabihin nyo nga, nasunog na ba yung ulo nyo dahil sa chismis sa utak nyo, ha? Aba, talagang sinusubok mo ang pasensya ko, ah! Ay nako, ano ho bang problema nyo sa amin? Ano problema ko? Marami! Kayo! Ano na naman po ba ang tingin yung ginawa namin at nagsama pa kayo ng mga kasamahan, ha? Huwag na nga kayo magmaang-maangan pa! Hindi ho namin kasi kayo maintindihan eh. Nagsimatay ang mga hayop na alaga namin! Ha? Ano pong kinalaman namin dun? Abay ano pa nga ba? Dahil sa kamalasan nyo, minalas na rin ang buong baryo! Paano sa amin napunta ang sisi ha? Baka naman kasi hindi nyo inilagaan ng maayos kaya namatay. Ay dako pwede ba? Halos lahat ng hayop ay wakwak ang tiyan. May tama nga ho talagang utak nyo, Manang Vilma. Paano namin magagawa yon, Aber? At bakit? Sino ba ang lumalabas tuwing gabi? Hindi ba kayo? Kaya bakit hindi namin kayo sisisihin ha? Bakit ho? Ano ho bang trabaho namin? Nagtitinda ho kami ng balot. Ano, may nagtitinda ba ng balot sa umaga? Ba't sumasagot ka pa ha? Totoo naman ho eh. Nagtitinda ho kami ng balot sa kabilang baryo dahil wala naman hong bumibili ng mga paninda namin dito sa atin. Dahil malas nga kayo! Mga salot kayo! Kaya nga ho, malas ho kami. Yun ho ang dahilan kung bakit nasa kabilang baryo kami. Kaya paano naman ho namin magagawa yung sinasabi nyo? Mamalay ko! Ang alam ko lang, galit kayo dahil nahihirapan kayo. Gusto nyong gumante! Yun! Pwede ba? Tama na ho. Hindi naman yata makatwiran na pagsalitaan nyo kami ng ganyan. Lalo na at wala naman kaming alam tungkol sa binibintang nyo. Ay kung umalis na lang sana kayo sa baryo namin, di sana tahimik at payapa ang baryong ito. Bakit naman kami aalis kung wala naman kaming ginagawang masama? Ha? Naku, narito ka pala. Akala ko'y tuluyan mo nang hahayaan na harapin ng mga pamangkin mo ang lahat. Hindi ko lang kayo maintindihan eh. Lumayo kayo at umiiwas sa amin dahil tingin nyo may dala kaming kamalasan. Dapat ay maayos ng takbo ng mga buhay ninyo, hindi ba? Pero bakit sa tuwing minamalas pa rin kayo, kaming sinisisi nyo, ha? Umpisa pa lang umiiwas na kayo sa amin, di ba? Natural lang na baka mahawa kami eh. Nasa iisang baryo tayo. Ang hangin na hinihingan nyo ay kapareho lang ng sa amin. Di ba namatay ang pamilya mo dahil sa kamalasan mo? Ayaw naming mangyari yun sa amin. Kaya nga kami lumalayo sa inyo. Dapat nga kayo na yung unang dumistansya. Mahusay ka pa rin palang magpatawa, Vilma. Hindi ako nagpapatawa. Malas kami, di ba? Bakit lumalapit pa kayo ngayon? Tiyo, lika na po. Huwag na lang natin yung pansinin. Masyado niyong binibida na malas kami hindi niyo naiisip na baka may ginawa kayo sa mga hayop o di kaya mga sarili niyong kamalian. Hindi ko na hinintay na makasagot pa si Vilma. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang tingin sa amin ng mga tao. Na imbis na maawa o tulungan kami, ay mas lalo kaming nilulubog. Namatayan ako ng mag-ina, pero habang pinagdudusahan ko ang sakit, ay walang kapitbahay ang dumaluman lang sa akin para kahit papano'y gumaan ang aking loob. Hanggang sa napansin kong iniiwasan na ako dahil tingin nila ay malas ako. May iba pa na iniinsulto ako kagaya ni Vilma. Malaki ang galit niya sa akin dahil hinayaan kong mamatay ang mag-ina ko.
Hindi ko na lamang yan pinansin dahil mas gusto kong magtrabaho para makalimutan ang sakit ng pagkawala ng aking pamilya. Ngayon na lang ako naulit na naapektuhan sa mga sinasabi nila. Ngayon na lamang ulit ako naapektuhan sa mga sinasabi nila, lalo na't hindi lamang ako ang pinupuntirya. Ngayon na lamang ulit ako naapektuhan sa mga sinasabi nila, lalo na't hindi lamang ako ang pinupuntirya. Maging ang mga walang kwentang muwang kong pamangkin ay sinasabihan nila ng malas. Hindi na kailangang sabihan si Audrey dahil kusa niya ng tinulak ang wheelchair na sinasakyan ko. Tahimik ang aming buong paglalakad papunta sa kabilang baryo. Ramdam kong nag-iisip ang dalawa kong kasama pero hindi ko na lamang sinabi dahil kailangan din nilang minsang harapin ang problema ng mag-isa. Mabuti na lang at hindi na ako kinulit ng mga pamangkin ko kung bakit bumalik kami sa lugar na ito. Maganda kasi ang pagbebenta namin dito kasi mabilis kami makaubos. Saka gusto ko rin bumalik dito dahil sa aking paghihiganti sa mga aswang na yon. Balot! Balot kayo dyan! Balot! Ay kuya, bibili ka? Naku, mainit-init pa po ito. Masarap higupin ng sabaw. Malamig pa naman ang panahon ngayon. Ano po, 3 po sa inyo? Uy, sakto! Napakasarap din po ng suka namin. Ito po, salamat po. Balot! Balot! Ate, alam mo kahit kailan bida-bida ka talaga. Bakit? Ano bang ginawa ko? Ay, nag-aaway na naman kayo? Umayos nga kayo. Maaga pa eh. Si ate kasi Tiyo masyadong madaldal. Paano tayo makakabenta kung tatahi-tahimik ka? Sira ka ba? Uy Tiyo, si ate Uy, sumbongero ka talaga kahit kailan. Nye. Para bang isip bata pa rin, nakakainis. Malamang, bata pa kaya ako. Pero kung makipagsagutan ka naman ng Vilma, magaling, no? Siyempre, tayo naman lagi ang mali para sa kanila eh. Shh! Ha? Ano yun, Tiyo? May problema ba? Makiramdam kayo. Nariyan na naman siya. Ha? Bakit parang paborito tayong guluhin ng halimaw na yun? Ganyan ba tayo kasarap? Huy, hindi ito ang oras para sa mga biro mo, ha? Parang nagtatanong lang eh. Walang kwenta yung mga tanong mo eh. Ay, sabi ko makiramdam kayo sa paligid. Huwag kayo maingay. Shh! Halika na ha, ate. Maglako na nga lang tayo. Huwag kayong lalayo ha. Uy, paano naman kami makakabenta noon, Tiyo, kung hindi kami? Bago pa matapos ni Lance ang reklamo niya, ay may biglang sumunggab sa likuran niya. Agad na napasigaw si Audrey na sinabihan kong dumikit lang sa akin. Ramdam ko ang panginginig ng kamay niya nang mahawakan ko siya. Nakaramdam siya ng takot dahil na rin sa nangyari sa kanya. Akala ko ay isa lang ang lalabas na halimaw, ngunit may lumabas pang 2 at sabay na sumugod sa amin. Nilabas ko ang punyal na dala ko. Mabilis na umatake ang halimaw. Mariin kong hinawakan ang gulong ng wheelchair ko. Ngunit humarang sa akin ang isang aswang. Hinawakan niya ang hawakan ng aking wheelchair, dahilan para matigil na ang paggalaw nito. Lumihis ang kanyang tingin, akbang aatake, pero may nakalagay na bato sa aking bulsa, kaya binato ko ito sa halimaw. Nilagay ko ito kanina noong paalis na kami. Medyo may kalakihan ang bato na kasya sa aking palad kapag nakakuyom. Kaya nasaktan pa rin ang halimaw at nagpahinga. Nakahiga pa rin siya dahil sa pag-atake ko, kaya naman mabilis kong kinuha ang asin na inabot sa akin ni Audrey kanina at sinaboy sa katawan ng aswang na nakahiga. Napalingon ako kung nasaan si Audrey at nakita ko ang sinabuyan niya ng asin mula sa basket ang halimaw na umatake sa kanya. Ha? Wag ang ate ko! Bago ka magwala riyan, ay isipin mo muna sarili mo, hoy! Ha? Tiyo, sa likuran mo! Ha? Hindi mo talaga ako titigilan, ha? Ay, nako! Sumugod si Lance! Lance! Masyado yata kayong bumilib sa sarili ninyo. Hindi ba't mga tao lang kayo? Mga walang silbi at mahihina? Mga taong walang kwenta. Tumigil ka na! Oh, bakit naman ako titigil? Ito lang bang kaya nyo? Sumugod ulit kay Lance ang aswang at nakita ko kung paanong pinilipit ni Lance ang braso nung may hawak sa kanya bago niya ito buong lakas na sinipa.
Naging sunod-sunod ang pagtama ng mga tadyak niya sa kalaban. Ngunit agad din yung natigil nang mahuli ng aswang ang paa niya bago niya hinila, dahilan kung bakit siya natumba at napahiga. Sinamantala ng halimaw ang pagkakataon na yun at pumatong sa pamangking ko. Kita ko ang kagustuhan ng halimaw na sumunggab, ngunit di tuluyang nagawa dahil sinikap na pigilan ni Lance gamit ang mga braso niya. Hindi ko eksaktong nakita kung anong huli niyang ginawa bago tuluyang napalayo ang halimaw sa kanya. Bago pa muling makalapit ay nahagisan na ng asin at bawang ni Audrey ang aataking muli sa kapatid niya, kaya napalayo na yon. Isinunod pa ang pagtadyak ni Lance sa kalamnan nito na nagpatumba sa kanya. Hindi ko akalain na malalakas ang aking pamangkin kahit na mga bata pa sila. Ang bigat nyo rin palang aswang. Huwag ka masyadong pakampanter yan, Lance. Hindi mo alam ang totoong kakayahan ng kaharap mo. Alam ko pong hindi ko po dapat pinamalit ang mga katulad nila. Hindi naman ako boboto para makampante dahil lang nailayo ko siya sa akin. Nakita ko na hinuli ng isang aswang si Audrey. Aray! Ate! Pakawalan niyo ako! Bakit ko namang gagawin yun? Ha? Ang puso ang kalakasan ng tao. Alam namin ito rin ang kahinaan ninyo. Ano sinasabi mo? Mali ba ako? Mali ka! Talaga? Bakit hindi natin subukan, ha? Sa tingin mo ba, ganun mo lang akong magagamit, ha? Kalokohan! Hawak pa rin ng halimaw si Audrey. Kaso nakawala na siya sa aswang kaya ginamit niya ang pagkakataon na yun para tumalon at tadyakan ng halimaw na palapit ulit sa kanya. Hindi ko akalain na ang tinuro ko sa kanilang mga paraan sa pag-atake ay magagamit talaga nila. Pagkatapos niyang tadyakan ang nasa harapan niya, ay ginamit niya ang buong braso para mapilipit ang mga may hawak sa kanya mula sa likuran. Tanging ang halimaw na lang na kumakausap sa amin ang nakatayo. Ang mga mata nito ay masama na ang tingin sa amin, nanlilisik ang mga yon at pulang-pula. Bago pa makasugod ay nakalapit na sa pwesto ko si Audrey. Hingal at basang-basa ng pawis ang kanyang muka. Tinulak niya ako papalapit sa aswang na papasunod sa amin at walang awang binangga ang halimaw gamit ang wheelchair ko. Hindi ko akalain na ganun lang kadali para kay Audrey ang gawin yon. Siguro ay dulot ng adrenaline rush at kaba kaya nagkaroon siya ng tapang para lumaban. Nang mapatumba ang huling halimaw na nakatayo, ay sinigawan niya si Lance para sumunod sa pagtakas namin. Usay kayong dalawa, ha? Tiyo, kami lang to. Small things, sabi nga nila. Aware ka naman na di ka dapat nagyayabang dahil buhay pa sila, di ba? Naku, paniguradong babawi yung mga yan. Ate, kahit kailan ang KJ mo. Hindi na ba ako pwedeng magsaya dahil nakatakas na tayo? Alam niyong hindi itong oras para sa pagtatalo. Ay, Tiyo, ano po nangyayari sa inyo? Ayos lang po ba kayo? Ha? Ate, may tama siya sa braso. Patingin nga. Naku, Tiyo, ayos lang ba kayo? Masakit ho ba? Kung ikaw kaya magkaroon ng sugat na ganyan, tapos tanungin kita kung masakit, ha? Ano ba? Huwag ka na nga makisabay, Lance. Para kasing tanga ng tanong mo eh. Hoy, ikaw talaga? Nag-aalala lang ako, no? umalis na tayo rito bago pa tayo maabutan. Mabuti pa nga. Si ate kasi parang di nag-iisip eh. Ako, baka ikaw. Ay, ewan. Ay siya, sige. Unahin niyo na muna ang pagtatalo bago ang kaligtasan natin, ha? Eto na po, Tiyo. Susunod na. Siguro nga ay nakahinga kami nung gabing yun. Pero alam naming pare-pareho na hindi pa tapos ang laban. Nang makarating sa bahay ay naabutan naming gising pa ang mag-asawa. Marami silang tanong na di ko alam kung paano sasagutin. Kaya naman dumiretso na lang kami sa kwarto pagkatapos ay nagpanggap na pagod. Bago matulog ay nilinisan muna namin ang mga galos na natanggap namin galing sa mga halimaw para kahit papano ay hindi maimpeksyon. Hukom, matapos ang gabing yun ay napansin ko na ang malaking pagbabago sa magkapatid. Naging mas alerto na sila ngayon. Nang magising ako ng umagang yun ay napansin ko ang pagiging abala ni Audrey sa kusina. Pinagulong ko ang wheelchair para makalapit sa kanila. Bit-bit niya ang bote na pinaglalagyan namin ng suka. Hoy, anong gagawin mo riyan? Ay, Tiyo, gising na ho pala kayo. Hoy Audrey, ano bang gagawin mo? Bakit hawak mo yan?
At ano ba yung hawak mong tubig? May nadaanan po kasi akong computer shop sa kanto. Sumaglit ako at nag-research ng pangontra sa aswang. At nakita ko ang holy water maliban sa bawang at asin. Tapos? Anong gagawin mo riyan sa holy water? Naisip kong dalhin lagi natin para pangontra din. Nanghingi po ako sa simbahan at binigyan nila ako nang sabihin ko ang rason bakit ako hihingi. Maganda rin daw ang panlaban ng holy water. Sigurado ba kayo sa ginagawa nyo, ha? Tiyo, wala naman pong masama kung susubukan natin, di ba? Mas maganda naman na mas maging handa tayo kung sakaling umatake sila. Paano kung hindi epektibo, aber? Huwag kang masyadong nega dyan, Tiyo. Hindi yan, maniwala kayo sa amin. Ay, ewan ko talaga sa inyo. Kung ano-ano na lang ang naiisip ninyo. Ay naku, wala naman po mawawala kung susubukan natin, di ba? Ha? Kayong bahala. Hindi ko akalain na maiisip nila ang ganoong paraan para matalo ang halimaw. Sa tagal ko nang nais talunin ng halimaw ay hindi pumasok sa isip ko ang mga ideya na mayroon si Audrey. Alam kong may sugat ang ginawa namin. Maaaring hindi magpakita ang halimaw ng gabing yun. Pero alam ko rin na hindi sila titigil kakahanap sa amin. Dahil hindi man umatake ang halimaw noong gabing yun, ay may bagay na kaming maaaring gamiting armas laban sa kanila. Maghapon naming inayos ang paninda namin. Nang sumapit na ang gabi ay lumabas na kami ng bahay. Hawak ni Lance ang bote ng holy water habang daladala naman ni Audrey ang basket na may lamang balut. At hindi na rin kami lumipat ng baryo para sa paglalako. Sigurado ka ba ate, nalalabas sila ngayon? Oo. Paano ka nakakasiguro? Tingnan mo ang buwan, Lance. Ano naman ho? Kabilugan pala ng buwan ngayon. Panahon na para mas lalo silang makaramdam ng gutom. Kaya mas sigurado akong aatake sila. Sa atin lang? Kung may makakasalubong sila, sa tingin mo ba ay hahanapin pa nila tayo? Ha? Matik na dapat maiisip mong halimaw sila. Wala silang sasantuhin basta pagkain na ang nasa harapan nila. Tiyo, ano na kung gagawin natin? Tutulungan natin sila? Bakit? Kaya mo bang panoorin na may mamatay sa harapan natin ang hindi natin tinutulungan, ha? Siyempre hindi. Ano akala mo sa akin? Walang konsensya. O bakit? Meron ba, ha? Ay nako, simulan na nga natin ang paglilibot para madali tayong makaubos. Balot! Balot! Bili na po kayo! Balot! Balot! Mainit-init pa! Bagong luto! Balot! Ilang minuto rin kaming nag-ikot roon. Akala ko ay matatapos ang gabi na walang umaataking mga halimaw. Ngunit isang malaking pagkakamali ang pag-aakala sa bagay na yon. Napasigaw sa gulat si Audrey nang biglang nasa likuran ng aming customer ang isang halimaw. Naging mabilis ang pangyayari ng mga oras na yon. Natagpuan na lang namin na duguan na ang tiyan ng babaeng customer habang nakahandusay na sa lupa ang katawan. Napako sa kinatatayuan niya si Audrey. Bahagyang nawala sa sarili pero bumalik din agad sa wisyo. Anong ginawa mo? Bakit ba ang hilig niyo mandamay ng inosente at walang ginagawa sa inyo, ha? Dahil kaya namin. May mga bagay na masarap makitang magdusa, magmakaawa, katulad ng ginawa namin sa pamilya mo. Napakasama niyo! Kung nakita at nadinig mo lang sana kung paano sila magmakaawa sa akin, nabuhayin sila para makasama mo. Kaso wala akong awa eh. Ginawa ko silang laruan bago ko patayin. Napakasama mo! Hindi ko alam kung anong klaseng paghihirap ang dinanas ni na Ate Elaine sa kamay niya. Brutal. Papatayin kita! Sisiguraduhin ko ngayon mismo matatapos ang kasamaan mo! Bakit hindi natin subukan kung kaya mo, ha? Sa tingin mo ba ay kaya mong gawin ang mga sinasabi mo? Baka nga sumunod ka pa sa mag-ina mo eh, ha? Buo na sa loob ko ang lahat. Mamatay man ako ay wala na akong pagsisisihan basta makasama kita sa hukay. Makuha ko man lang ang hustisya para sa pamilya kong walang awa mong pinatay. Sadyang matapang ka, ha? Pinatay mo ang pamilya ni Tiyo. Natural na patayin ka niya. Kung di niya magawa, kami ang gagawa nun para sa kanya. Anong silbi nyo, ha?
Dahil wala kang kakampi, kaya kumapit ka na sa patalim at hinayaan ng mga batang to na samahan ka? Ganyan ka ba kadesperado? Mayabang ka rin pala eh. Bakit hindi natin subukan ng tinatago mong kayabangan, ha? Nang makita ang ilang mga halimaw na nakasagupa namin, ay naging mas alerto ang dalawa kong kasama. Ako man noon ay humigpit ang kapit sa gulong ng wheelchair at handa ng paandarin at banggain ang mga nagtatangkang umatake sa amin. Naunang tumakbo papalapit sa kalaban si Lance. Dala-dala niya ang malaking lalagyan ng suka para sa balot na inilalako namin. Ramdam ko ang presensya ni Audrey sa likuran ko bago ko naramdaman ang pagtulak niya sa aking wheelchair. May lumusob na isang halimaw sa amin, ngunit walang balak si Audrey na ihinto ang wheelchair. Dahil masyadong abala ang mga mata ko sa aswang na papalapit, ay di ko napagtuunan ng pansin ang inabot sa akin ni Audrey. Maliit na bote yon, katulad nung halaman na daladala ni Lance. Tiyo, gamitin mo yan. Mabuti na lang at meron ka pa niyan. Mahirap na, Tiyo, kaya naghanda ako. Minsan talaga napapabilib mo ako sa kung paano ka mag-isip, Audrey. Ganun talaga, Tiyo. Kailangan nating mag-isip ng lunas kaysa mag-overthink tungkol sa mga bagay-bagay, di ba? Siguro ay kung buhay si Elaine, kasama mo siya sa mga galaan. Ay naku, kung buhay ho siya, wala ho tayo rito ngayon. Tama ka nga naman. Huwag na po kayong malungkot. Hindi po matutuwa si Ate Elaine yan kapag nakita kayong malungkot. Ang mabuti pa ay tapusin na natin ang laban na to. Lance! Maayos ang lagay ko, ate. Tulungan mo na lang dyan si Tio. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo, kaya ko to. Ako pa ba? Hoy, Audrey, tulungan mo na lang ang kapatid mo. Kaya na niya yun, Tiyo. Tayo ang magtulungan ngayon, ha? Humanda ka ngayon, halimaw ka. Mas malakas siya kumpara sa inyo, kaya sigurado akong kaya niya makawala sa halimaw na yan. Hukom, nakita ko kung paano napatumba ni Lance ang halimaw na kaharap. Iba naman ang naging reaksyon doon ni Audrey. Kita ko ang takot sa mga mata niya habang pinapanood ng kapatid na pinipigilang mapalapit ng tuluyan sa kanya ang halimaw. Tinulak niya ito pero mas lalong nainis ang halimaw at nilapat ang pangil sa braso ni Lance. Ang daing ni Lance ay nasundan ng iyak ni Audrey. Kita ko ang sakit sa mukha ni Lance at napahiga siya. Umibabaw sa kanya ang aswang. Sinubukan siyang sipain ng halimaw na nasa ibabaw niya, ngunit wala yung nagawa. Nakailag ang halimaw sa pag-atake niya at walang kahirap-hirap siyang dinala bago hinagis sa kung saan. Kumalma ka lang, Audrey, ha? Opo, kakalma ako. Yan, ganyan nga. Igaganti ko si Lance, Tiyo. Sa paanong paraan? Kailangan ko siyang iganti na hindi makukumpermiso ang kaligtasan ko. Aray! Ano? Yan na lang ba ang kaya mo, ha? Huwag mo kong yabangan na para bang ang lakas mo. Mayabang ka lang naman dahil hawak mo ako eh. Subukan mo akong pakawalan para makita mong hinahanap mo. Walang kwenta. Sa tingin mo ba ay ganun ako kabobo para pakawalan ka, ha? Kung ganun nga ay pinatunayan mo lang din sa sarili mo na duwag ka. Hindi ako duwag. Nag-iisip lang. Strategy, kumbaga. Pinaganda mo pa. Maya-maya lang ay tuluyan ka ng mamamatay. At sa tingin mo papayag ako? Sa lagay mong yan, sa tingin mo ay may magagawa ka pa, ha? Hindi ko alam kung saan kumuha ng lakas si Lance para mabaliktad ang nangyayari. Nakita ko na lamang na nakatayo na siya habang duguan ng mga braso, ngunit hindi niya yun ininda. Mabilis niyang dinampot ang bote na may lamang holy water bago binuhos sa halimaw na hindi pa rin nakakatayo. Napatunayan ko na epektibo ang holy water dahil kitang-kita ang bahagyang pagkakalapnos ng balat ng halimaw kung saan tumama ang tubig na yon. Kasabay ng pagkalapnos ng balat ay ang sigaw at palahaw ng halimaw. Ngunit hukom, mas nagulat ako nang lumuhod bigla si Audrey bago binunot sa bulsa niya ang isang maliit na punyal. Itinarak niya yun sa dibdib ng halimaw, kaya naman napuno ng sigaw at alulong nito ang buong paligid. Dahil sa kanyang ginawa ay mas lalong nagalit ang pinunong halimaw na puno rin ng kumpiyansa para sa kanyang lahi. Naglakad ito ng may sapat na tulin papalapit kay Audrey, ngunit naunahan namin siya ni Lance. Ang hawak kong maliit na botelya na may lamang holy water ay ibinuhos ko sa kanya.
May sugat ito sa dibdib, dala ng pagkakasaksak sa kanya ni Audrey. Sa tingin niyo ba ay ganun ako kahina para maapektuhan ng kung anong nasa bote na yan? Hindi, wala akong planong maliitin ka. Mabuti naman kung ganun, dahil tapos na akong makipaglaro sa inyo. Natutuwa ako na kahit papano ay napasaya ka namin. Sa sobrang tuwa ko, ay parang gusto ko na lang nalapain kayo sabay-sabay. Gusto kong makita kung anong gagawin mo. Kami naman ang patawanin mo ngayon. Mayabang ka, ha? Mag-isa ka lang. Wala ka ng mga alagad. Huwag mo silang tawagin na mga alagad ko dahil hindi ko sila alagad. Mga mahihina ang mga yun. Ibinuwis nila ang... Malamang gusto nilang kumain ng tao. Hindi para sa akin. May puso ka pa ba? Puso? Mapapakain ba ako ng pusong yan? Mabubusog ba ako, ha? Wala ka ng pag-asa. Demonyo ka talaga! Mula sa likuran ay umataking muli si Audrey. Hindi yun napansin ng pinuno kaya hindi niya yun napaghandaan. Ang punyal na hawak niya ay itinarak niya sa likod ng halimaw. Nang tuluyan ng maagaw ang atensyon nito ay sa kanya hinugot ang maliit na kutsilyo. Nagulat ako noon nang biglang umalis sila sa tabi ko at hinila niya ang halimaw papalapit sa amin bago pinaluhod ito. Tiningnan ako ng pamangkin ko at naintindihan ko agad ang ibig niyang sabihin. Tinanggal ko ang takip ng bote na hawak-hawak ko bago ko isinaksak yun sa bunganga ng halimaw. Pinilit ng halimaw makaalis sa pagkakahawak sa kanya, ngunit dahil mahina siya ay hindi niya nagawa. Inubos ko ang laman ng bote sa bunganga ng halimaw. Nang tuluyan na yung maubos ay pinanood namin ang pagwawala ng halimaw. Nararapat lang yan sa'yo. Sa wakas, natapos natin. Naiganti na natin sila. Naiganti na namin ang pamilya ko. Sa wakas, natalo natin siya, Tiyo. Natupad mong nais mo, Tiyo. Kaya nga. Umuwi na tayo. Pero Tiyo, paano sila? Hayaan na natin sila kasi mawawala rin ang katawan nila kapag nasinaga na sila ng araw. Hukom, gaya ng sinabi ko'y lumipas na ang mga araw, ngunit walang nakaalam sa nangyari. Sigurado kung kami ang namatay sa engkwentrong yun, ay palalabasin na ang ikinamatay namin ay kagat ng mababangis na hayop sa kagubatan. Pagkatapos ng gabing yun, ay parang naging isang bawal na topic sa usapan ang mga nangyari. Ganun pa rin ang gawain namin ng mga nagdaang gabi. Aalis kami para magtinda ng balut habang ang mga magulang ng dalawa ay naglalasing pa rin o di naman kaya'y nagsusugal. Hukom, habang sinusulat ko ito ngayon ay nasa isang payapang estado na ang buhay ko at ang isip ko dahil sa wakas ay nakuha ko na ang hustisyang gustong-gusto kong makuha para sa pamilya ko. Napatunayan kong kahit may kapansanan na kahit nalumpo ako ay kaya ko pa ring ipaglaban ang karapatan ng pamilya ko. Hindi ko man sila kasama ngayon pero alam ko na matutuwa sila dahil nakaya kong buksan ang panibagong pahina ng buhay kasama ang mga pamangkin ko na nagbigay sa akin ng panibagong pag-asa para mabuhay. Yun ang gusto kong aral na makuha ng mga tagapakinig sa kwento ko. Na kahit walang-wala ka na at walang mapagkakatiwalaan, may ibibigay ang Diyos sa'yo na rason para muli mong gustuhin na mabuhay.